Kanina po ating natutunan ayon sa banal na kasulatan at hindi sa isipan ng tao na ang Pasko ay isang tradisyon at hindi natin maaring i-celebrate ito kaugnay sa ating pananampalatayang kaligtasan. Ang Pasko ay hindi po gospel, kundi ito po ay tradisyon at alam naman natin ang sabi ng Panginoon na ang tradisyon ay hindi po nakapagbibigay lugod maging ang kanilang pagsamba sa Kanya sapagkat ito ay tinuturing na doktrina ng tao gayong ang totoong doktrina ay ang salita lamang ng ating Panginoon. At ngayon namang hapon, nais kong dalhin kayo sa isa pang katungkulan natin bilang isang Kristiyano. Ito po yung ating pagmamahal sa kapatid. Hindi po kapwa, kaiba po ang pagmamahal sa kapatid at pagmamahal sa ibang kapwa na hindi mananampalataya. Atin pong tignan kung anong sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. 2 Peter chapter 1, verse 1 to 7. Matagal na po nating series ito pero hanggang ngayon nasa verse 7 pa tayo. Ngunit basahin natin ang konteksto ng aral na ito. Ganito po ang sabi ni Simon Pedro. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya, gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Na gusto kong bigyan ng diin yung sinabi po rito sa verse 2, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoong natin. Ibig sabihin, napakalaga po ang lumalago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon upang tayo po ay makapamuhay ng tama ayon sa kanyang kalooban batay sa kanyang salita. Verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Hindi na po tayo kailangang maghanap pa sa labas. Nasa Biblia at nasa loob natin ang lahat po ng bagay na kailangan natin sa paglago sa pamumuhay Kristiyano upang, sabi diyan sa verse 3 again sa teksto natin, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalulatian at kabutihan. Ano pong dahilan bakit ibinigay sa atin lahat ng kailangan natin at kailangan tayo lumago? Verse 4, gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Even those who believe traditions is part of Christianity, diyan po kailangan tayo makatakas diyan. Yan po isang kabulukan na kung saan naglalayo sa tao sa totoong kahulugan ng banal na kasulatan. Verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ating responsibilidad sa lahat ng tinanggap natin, gawin natin sa ating makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan at ang kabutihan ng kaalaman at ang kaalaman sa pagpipigil ng sarili, ang pagpipigil ng pagtitiis at ang pagtitiis ang pagiging makadiyos. Ito po ang ating teksto, verse 7, ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. Pagmamahal sa kapatid, and lastly, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Pag-ibig po ng Diyos ito. Ang sabi po sa verse 8, sapagat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, lumalago, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, marami pong naniniwala kay Kristo pero ligaw ang kanilang mga aral kung saan galing sapagkat hindi nila ipinamuhay at lumalago doon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin nung tayo maligtas na siyang dapat nating gawin upang makatakas tayo sa kabulukan ng sanlibutan ito. Ito po ang ating
binasa salita ng Diyos, pinamagatan po natin pag-aaral, pagmamahal sa kapatid. Pagmamahal sa kapatid. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Batayan po ng aming pamumuhay bilang inyong mga tao. At hindi po anumang tradisyon o turo ng tao sa iba't ibang bansa, kundi turo ninyo sa banal na kasulatan. Nandiyan ang banal na espiritu na magpapaunawa sa amin ng mga katotohanan upang siya naming ipamuhay sa aming pong mga buhay. Salamat po, Ama, sa hapong ito na binuksan niyong muli ang inyong mga salita para sa aming kapakanan. Ngayon naman, hinihiling namin, buksan din po ninyo ang aming pong mga puso at isipan at pangunawa, sapagkat kung hindi nyo bubuksan, kami po'y magkakamali lamang sa pag-unawa ayon sa aming laman at ipamuhay ito ayon sa aming sariling katwiran. Kaya naman, Panginoon, tulungan nyo kami sa aming pong kakayanan. Wala kaming kakayanang spiritual maliban na kayo ang siyang magbigay sa amin ito sa tulong po ng banal na Espiritu. Itong aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ito pong ating paksa, pagmamahal sa kapatid. Utos ito sa atin ng Panginoon. At ito ang kanyang bagong utos na pinagkaloob sa mga mananampalataya. Sa lumang tipan po, 10 utos ang ibinigay sa atin. Binigay sa tao. Pero pagdating sa Panginoon, ito po ay kanyang sinamarize sa 2 utos. At lahat po ng utos sa lumang tipan ay napapaloob po sa ilalim ng 2 utos. Love God above all with all your heart and with all your soul, with all your strength. Yun po yung una. At ikalawa, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin po dyan, hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, di lalo na sa mananampalataya. At ang bagong utos ng Panginoon sa mananampalataya ay matatagpuan natin sa John chapter 13, verse 34 to 25. Ganito po ang pagkakasabi ng Panginoon. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Utos po yun. Kung atin po itong susuwayin, nagkakasala po tayo mismo sa utos ng ating Panginoon. Magmahalan kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Dahil sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng mga tao ang pagkakaiba natin sa kanila. Makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yung pagmamahal po rito, ito yung pakikipagkapwa, batay po sa pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Romans chapter 5, na sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Kaya tayo maaari nang magmahal sa ating kapwa. So pansinin natin, hindi natin ito magagawa yung pagmamahal sa ating kapwa sa sarili nating kakayanan. Sino ba tayo, lalo na kung may naiinis tayo sa ating kapwa? Kahit na kapatid natin, ati pang chinichismis na itong mga kapatid natin, mga hypocrites, mga mapagkunwari, hindi makakatulong. Pag-ibig ba yon? Hindi po. Pero utos ng Panginoon sa atin, mahalin sila, pero batay sa pagmamahal ni Kristo sa atin. Hindi batay sa ating sariling damdamin at kakayanan. Sapagkat kung sa ating sarili, wala tayong magagawa. Pero dahil tayo inibig ni Kristo, siya mismo'y nagpakatao at siya po'y namuhay bilang tao, naglingkod sa mga tao, namatay sa mga tao, nagbuwis ng kanyang buhay upang matanggap nila ang kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Siya po'y napunta sa impyerno, ngunit hindi siya napigilan ng kamatayan sapagkat ang poison kamatayan is the law, ang kasalanan. At wala siyang kasalanan, nabuhay siya. Patunay na lahat ngayon na sumasampalatay kay Jesus ay tinanggap ang pag-ibig ni Jesus at kaya niya nang umibig din sa kanyang kapwa. Kaya ang pag-ibig na iniuutos sa atin ng Panginoon, batay po sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi sa ating damdamin. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo is unconditional. Gaano ka man kasama, gaano ka man kadilim sa lusak, hinugot ka at ikaw ay pinatawad, minahal ng ating Panginoon. Kaya ang utos dito ay ibigin natin ang ating kapwa batay sa kanyang pag-ibig sa atin. Layunin
upang tayo'y makilala ng lahat ng tao na tayo'y kanyang mga alagad. Makilala tayong kanyang mga alagad. Bakit po? Dahil po sa pag-ibig. Subalit kadalasan, even Christian, nakikilala natin ang ibang mga Kristiyano sa kanilang pagkahati-hati, sa kanilang alitan, sa kanilang pagkampi-kampi. Bakit? Yun po yung problema sa maraming Kristiyano. Lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Kasi akala nila, kung saan sila naligtas, doon na lang sila. Remember this, the truth of God is progressive. Progressive. Hindi ka mananatili sa iyong pananampalataya ngayon, nakala mo malago ka na, hindi mo matanggap yung ibang mga Kristiyanong namumuhay at sumasamba na kaiba sa inyo because lack of knowledge. Ang wisdom po, ang katotohanan is progressive, lumalago. Kaya tayo po ay nakakalaya. Jesus says in His Word, John 8:31, truly, if you remain in my word, you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ang totoong lumalagong Kristiyano, malaya anuman ang sinasabi ng ibang mga iglesia, anuman ang ginagawa nila, hindi natin papansinin yun, but we have to love them. Ang ating pong pamumuhay Kristiyano, batay po sa tatlong doktrina. Una, mayroon tayong tinatawag essential doctrine. And that essential doctrine is the Trinity. Pagkaisa tayo, Trinity, kapatid tayo. Jesus Christ alone as our Savior. Pag yan nagkaisa tayo, kapatid tayo. Salvation is by grace alone. Kapatid tayo. Pero pagdating po sa pamamaraan ng baptism, pamamaraan ng worship, may lundagan, galing tayo dyan for how many years? 13 years tayong lundagan at ang dancer natin ay napakarami, 30, 40, galing tayo dyan. So kung hindi tayo magkaisa sa non-essential doctrine, ano pong dapat gawin? Doon po sa essential, dapat natin silang magkaisa tayo. Kapatid natin yan, anuman denomination niya. Sa non-essential, anong dapat natin gawin? Dapat nating tanggapin liberty. Unity, liberty, at doon sa mga hindi siguradong Kristiyano, charity, ito yun, love. Love in our neighbors. Okay? So sa ating mga kapatiran, pagmamahal, unity, and liberty. Kaya nga, napakahalaga po na maunawaan natin ang ating tinatayuang doktrina. Sapagkat marami po ngayon ang nagkakaintindi ang mga iglesia dahil iba yung paraan nila. Bakit kayo ganun? Kami ganito, ganito. Lack of knowledge, my people perish for lack of knowledge. Hosea 4:6. Kaya ngayon po, upang malinawan pa natin ito, bagamat tapos na tayo sa series na ito hanggang chapter 6, ibalikan po natin muli bilang gift natin sa sa season na ito. Balikan natin muli ang itinuro na sa atin ng Biblia, kung sino ang Diyos at kung sino tayo bilang kanyang mga anak. Gusto kong ayahan kayo muli, basahin natin ang verse 7 hanggang 8 lang. Dito natin ibabatay ang ating message ngayong hapon. Ganito ang sabi, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal ng kapatid. Diyan tayo focus. At ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sa sunod po nating pag-aralan yan. Anong reason? Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at lumalago, dumarami, sa Bisaya pa naghamtong ka diya sa kaalam ni ining mga doktrinaha, hindi kayo magiging walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So napakalaga po ito, simulan natin muli. Now, context dito mga kapatid, alam natin ang 1st and 2nd Peter, sinulat ito ni Pablo to encourage the people of God. Dahil sila nasa matinding pag-uusig. Sila nasa matinding trials, nag-aapoy na trials. Hindi maaring hindi humina ang kanilang pananampalataya.
Pag nasasaktan sila, mayroon pang ibang magkakapatid nagkakontrahan, nagtuturuan, yan, kasama ko yan, hindi maaring walang tampuhan. Bakit nabanggit ito? Love one another. Because maaring pangyayari dito, na maari lang, hindi direkta sa Bible, na maaaring nagkakatampuhan, tumihina ang kanilang panampalataya because of that fiery trials, persecutions na kanilang dinadanas. At dahil dito, ang isang pastor hindi mapabayaan na mayroong naliligaw ng mga kapatid, minamasdan palagi. So sumulat si Peter to encourage them. Ipaalalang muli kung sino sila. Sila'y mga pinili ng Diyos before the foundation of the world, chapter 1 verse 1. At sila'y mga scattered Christians. Sila yung mga bining na scatter ng isang farmer upang sila'y tumubo sa iba't ibang lugar. At ang paraan ng pag-scattered nun is persecutions. Yun ang paraan ng Diyos dahil gusto nilang katipon-tipon lamang. Kaya po, ang iglesia po, hindi umaabot po yan ng 2,000, 3,000, 5,000. Dapat may scattered yan. Yan ang totoong iglesia. Hindi po nanatili na marami. Manatili po ang kakaunti. At ang iba ay nasa ibang lugar. So ito pong dahilan kung bakit ibinalik muli ni Apostol Pedro ang pagtuturo upang mapatibay ang bawat isang nakakaranas ng panghihina. Nakakaranas sila ng pagkagalit sa kanilang kapwa-kapatid. Nakakaranas sila ng galit sa kanilang mga kamag-anak na nagpalayas ng sa kanilang bahay sapagkat hindi sila matanggap na sila ay Kristiyano. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na maging matatag tayo at lumago sa pagkakilala kay Jesucristo. Huwag kayong maniwala sa kasabihan. Sino ba yung sabihin, dito ako sinilang, dito ko mamamatay. Mamamatay ka nga dyan. Hindi ka lumalago, mga kapatid. Ako dati, Catholic. Naging charismatic Pentecostal. Tapos naging Pentecostal charismatic. Tagal ko dyan. Sumasayaw ako, lumulundag ako sa pag-preach dyan. Pero sa magitan lamang ng isang maliit na tracts, yun ang ginamit ng Diyos para ako po ay umalis sa pananampalataya nyon sapagkat nabasa ko yung the true gospel and the demonic gospel. Akala natin totoo na tayo. Pero hindi natin tinatanggap, hindi ko tinatanggap yung aral ng ganito, mga baptist, patayan, walang espiritu. Remember, the Spirit of God, hindi po doon sa maingay. But we have the Spirit of peace. Ito yung kapayapaan. At ang utos pa sa atin sa Amos chapter 2 verse 2 o 20 I think, kapag nasa templo na at sasamba, lahat ng bayan ay dapat manahimik. Bakit yung sounds? Ingay. Hindi pagsamba yun sa loob ng templo. Pagsamba nila yun sa labas ng templo na sila'y nagwagi sa mga digmaan at naranasan nilang kabutihan ng Diyos. But when they come to the temple, lahat ay tahimik. Nagulat si Aaron. Sorry, Aaron. So, kailangan tayo lumago. The truth of God is progressive. From Old Testament, seed lang yung binhi na itanim doon ng gospel. At ito'y tumubo hanggang sa tumubo sa mga prophecies hanggang sa New Testament, full grown ang seed na ito at namumunga. Pinipitas na lamang natin ang bungang gawa ni Kristo sa ating buhay. Yan po ang progressive. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na maging matatag at lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon habang naririto tayo sa mundo. So, patatagin natin muli at palaguin ang ating pananampalataya. Sapagkat diyan tayo nagsisimula. After ng regeneration, nung tayo po ay binuhay ng Banal na Espiritu, nakakaunawa na tayo ng pangangaral at nakikilala natin si Jesus, naniniwala kay Jesus, and then comes the saving faith. At yung saving faith na yon na ating natanggap, ito yung dugtungan kay Kristo. Buhay ni Kristo, binuho sa atin. Pero kailangan lang ipamuhay natin yung ating living bond with Christ upang tayo'y lumago. Kaya nga, sa pananampalataya, sa ating pananampalataya, idagdag ang kabutihan, idagdag ang
At ito ngayong 7, idagdag ang pagmamahal sa kapatid. So tingnan natin, balikan natin. Magsimula tayo muli sa ating pananampalataya. Sa verse 5 ng ating text, ganito ang pagkakasabi. After na sabihin ni Peter na kayo'y hindi mahirap, na kahit kayo mamatay na wala kayong regalo nitong season na ito, mayaman pa rin kayo sapagkat ang sabi sa verse 3, ibinuhos ng Diyos lahat ng inyong pangangailangan galing sa langit, makalangit na kayamanan upang ating magamit sa pagtakas ng kabulukan ng mundong ito. At dahil dyan, nasa atin na, ang sabi sa verse 5, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya, na ating tustusan ang ating living bond with Christ, yung ating dugtungan, buhay kay Kristo. Ito yung ating relasyon, palaguin, tustusan. At ang sabi, tustusan ang inyong panampalataya ng una, ng kabutihan. Hindi kabutihan ng mundo, kundi kabutihang kaloob ng Diyos sa atin. Remember, Ephesians 2:10, tayo ang pinakamahusay na nilikha ng Diyos kay Kristo at pinaglaanan ng good works na siyang dapat nating isabuhay. So yung good works natin is a blessing from Christ. Sa salvation ni Christ, natanggap natin ang goodness na yon, ipamuhay natin, itustos natin sa ating relation with Christ, ating living bond kay Christ. Ang sabi diyan, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya, tustusan ng inyong relasyon, tustusan ng inyong relasyon, ugpungan kay Jesus Christ, huwag kayong manatiling sanggol. At ang unang tustos, natalakay na natin to, kabutihan. At sa kabutihan naman, ay tustusan pa rin natin ng kaalaman. Sa verse 6, at ang kaalaman ay tustusan natin ng pagpipigil. Kasi minsan yung kaalaman, it pops up. Yung mayabang, kailangan mayroong control. Sapagkat anong bagay na sobra, ay masama. Okay? Sa kaalaman ng pagpipigil. At sa pagpipigil, pagtitiis. Siyempre, pag nagpigil ka, kailangan mong tiis talaga. Ha? Pipigil ka ng galit sa kapwa mo, tiisin mo. Hanggang sa lumamig ang ulo mo. Pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Holy. Pure in life. Yan ang sinasabi. Then 7, at ang pagiging makadiyos, dahil tayo ay holy, makadiyos, love to the brethren. Pagmamahal sa kapatid. Yung pagmamahal, mga kapatid, hindi yung pag-ibig na mapusok, o pag-ibig tulad ng opposite sex. Pag-ibig na minsan lumalabis, kundi pagmamahal, affection. May pagmamahal tayo sa ating mga kapatid. At ang pagmamahal niyan, magdadala sa atin sa agape love, sa pag-ibig ng Diyos. Ang kasunod po niyan. So ngayon, tingnan natin. Una, magsimula tayo sa pananampalataya. Again, ulitin ko muli, baka makalimutan natin. Pananampalataya natin kay Kristo, ito yung ating pinakadugtungan kay Christ. Ito, halimbawa, itong grace, si Christ. Tapos tayo sumampalataya na, ito na yung nakadikit dyan, yan ang ating relasyon. Yung relasyon natin, continuing yan. Tayo po'y niligtas, we are saved from the past, present, and future. Continuing po ang ating salvation. Hindi po yun once and for all na tayo naligtas, iligtas na. Continue yan, patuloy yan. So, yung ganun po ang ating faith, continue yan. Dapat lumalago ang ating dugtungan kay Kristo. Tulad po ng hagdanan. No? Yung ating faith, tulad ng hagdanan. Ang hagdanan, hindi po pwedeng gamitin yan basta makaakyat ka kung hindi po yan nakalagay sa foundation, sa lupa. Na ang ating foundation is Jesus Christ. Kung sumasampalataya ka without knowing Christ, yan ay pananampalataya, ano mo lang yan, yung panaginip mo lang yan. Sapagkat ang totoong pananampalataya dapat nakasalig sa totoong foundation. Si Christ po ang ating pananampalataya. Tulad ng hagdanan na tayo ngayon kay Kristo, pwede ka nang umakyat.
mayroon tayong hagdan. Yung ating faith, ito po yung paraan ng pag-akyat natin sa mas mataas na antas ng buhay. At ang pananampalataya natin nakadugtong kay Kristo. Nasubukan yung umakyat pataas ng walang hagdan. Magagawa ba natin yon? May palabas nga sa TV na tahanang walang hagdan. Yun ba yun? Ano yun? Umakyat kayo sa taas na walang hagdan. Ano magagawa ninyo? Mamatay na kayo sa kakaakyat. Andun pa rin kayo sa inyong paanan. No? Ganun po ang mga taong nagsasabing may faith, may pananampalataya, pero walang pananampalataya kay Kristo. Iba yung sinutukoy natin. Ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo, mayroon siyang relasyon kay Kristo. Sapagkat maraming mga taong naniniwala kay Kristo, pero wala siyang relasyon kay Kristo. So wala siyang pananampalataya kay Kristo. Tulad ng hagdan, na siya may hagdan, pero walang foundation, walang Kristo sa paanan. Hindi siya talaga makakaakyat. Para ka lang gumamit ng hagdan sa ilalim ng tubig, na lumulutang yung hagdan, bawat hakbang mo, palubog ka pa rin. Wala pong patutungan. So, ang pananampalataya natin ay tulad din ng hagdan. So, sa pananampalataya, umangat ka sa kabutihan. Ikalawa, humakbang ka sa pagpipigil. Humakbang ka sa pagtitiis. Humakbang ka sa pagkamakadiyos. At humakbang ka sa pag-ibig o pagmamahal sa kapatid. Nakita natin, kung wala pong hagdan na ito, ay wala pong silbi ang buhay natin. You claim that you're Christians, pero hindi ka nag-grow. Kasi nananatili ka lang kung ano yung alam mo. Mga kapatid, John 3:16, ilang beses ko nang pinagpipreach yan. Literally, word for word, pinipreach ko yun. Marami na ako nagawa. Pero this time, itong karang Sunday, mayroon pa pala. Bakit po? Salita ng Diyos ay buhay. Nagsasalita sa iyo habang binabasa mo siya. Iba yung binibigay na naman niya. Basta pag nagbasa ka ng text, kalimutan mo yung lahat ng alam mo tungkol sa text. Let the word speak to you sa tulong ng banal na Espiritu at bibigyan ka. Ano bang message ko ngayong Sunday? Christmas. Paano ko alisin sa isipan ng mga tao ang Christmas? Yun ang binigay sa akin. So, ang salita ng Diyos laging buhay. Pag ikaw ay nanghawak sa isang theologian, hanggang doon ka lang yung katwiran niya, yun ang panghawakan mo kahit nagsasalita ang text sa iba. Rather, hayaan mo ang salita ng Diyos ang magturo sa iyo kung anong dapat according to the context. So, kung wala pong hagdan, wala pong mangyayari. Ikalawa, tignan natin, so nakita natin ang pananampalataya at kahulugan nito. Ikalawa, ang paglalapat sa pananampalataya. Paglalapat. Again, sa verse 5, ganito ang sabi. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. So, kailangan natin dito ang pagsisikap, hindi katamaran. Hindi natin kailangan ito ang genie. Sana lumago na ako. Lord, pag-pray. So, sana Lord, lumago na ako. Sana maibig ko na yung aking nanay sigaw ng sigaw. Hindi po yung wish-wish ko lang. Ang sabi po rito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Habang lumalago ka sa kaalaman ng salita ng Diyos, lumalago ang iyong pagmamahal at unawa sa iyong kapwa. Yan po dyan. Paglalapat ng pananampalataya, dapat. Ang sabi po sa English dyan, applying. Verse 5, dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Sa ESV, for this reason, make every effort. Yan po yan. Make every effort. Ganon din sa International Standard Bible. For this reason, you must make every effort to supplement your faith. NASB, now for this very reason, also applying
Applying. Para sa akin, pinili ko ang Greek word nito, mas pabor ko sa NASB, applying. Doon naman sa ESB, make every effort, tulad ng Tagalog. Pero applying po ang nagustuhan ko rito. Sapagkat ang sabi dyan, applying all diligence in your faith, supply moral excellence. Kaya mas maganda pong gamitin para sa akin, para sa atin ngayon, applying. Sa King James naman, hindi po applying but giving all diligence. Giving all diligence. Pero sa NASB is applying all diligence. Ito ay imperative. Ito yung utos. Napakalagang gawin na utos ito. Ang Diyos ay nag-uutos sa aton. Hindi po nakikiusa, kundi nag-uutos. Ang sabi diya, apply all diligence. Ibig sabihin po ng applying, alam natin, kundi doing one's best to the fullest. Yun po sa English. No? Yun nakita ko sa English na dictionary. Applying means doing one's best to the fullest. At ito po ay lapat pagdating sa kahulugan ng Greek, sapagkat sa Greek po, tatagalugin ko, ito'y pagsasagawa ng isang makakaya o kakayanan mo ng buong pagsisikap sa buong kakayanan mo. Yun ang ibig sabihin doon. So, ibig sabihin, wala pong lugar dito na huminga o huminto, kundi tuloy-tuloy mong pagsikapang ilapat mo sa iyong pananampalataya ang mga sumusunod na biyaya, mga traits. So, ito po yung utos sa atin. Ito'y ilapat sa lahat ng believers. Bagong believers, matandang believers, malagong believers, may pinag-aralan na believers, walang pinag-aralan na believers, i-apply with all diligence to all believers. Ang bagay, wala tayong dapat pagtatangi. Ibigay natin ang ating pinaka-best na pagsisikap o pag-unlad ng ating pagmamalasakit sa iba. Sa paanong paraan? Sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating relasyon sa kanila. Gaya nga turo ko kanina sa membership class. Huwag kayong manatiling nakaupo lang sa inyong upuan na para bang kayo yung espesyal na tao sa loob ng iglesia. Tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, bahagi ng sambahayan ng Diyos, bahagi ng kaharian ni Kristo. Lahat tayo, pati bahagi sa templo. Sa templo po sa Old Testament, maraming pari po lahat ang gumagawa doon sa loob. May pare nagsisindi ng apoy para sa handog. May mga pare na silang pumapatay ng mga hayop para sa paghandog. May mga pare na silang nananalangin at namamagitan. May mga pare, lahat po tayo kabahagi. Dapat tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Kaya sabi ko nga, matuto kayong lumapit sa mga kapatiran, magtanong kayo, uy, kumusta na kayo? Paano kayo nakarating dito? Ano sinaki niya? Your plano, trend, ano? Basta't makagawa lang kanya, magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa. Applying all diligence, our love to them. Sa atin dito, parang mga estatwa na, kung sino yung matagal na, siya pa importante. Hindi na lumalapit, hindi na kumikibo. Batiin mo, hindi ka titignan. You're so proud. Walang pag-ibig. Ngingitian ka, ngiting tigre, ipagkukunwa rin pag-ibig yun. Kaya dapat tayo, isa yan sa ating haligi ng Kristyanismo, di ba? Acts chapter 2 verse 42. Lahat po ay nagpakatibay, na natiling matibay, saan? Sa doktrina, sa teaching, sa preaching ng mga apostol. Then secondly, sa fellowship, hindi lang kainan. Kainan tayo kung saan-saan pa tayo, pero nagkakaisa tayo sa pagkain. Then, sa prayer meeting, sa fellowship, dapat tayo ay nagpapakita ng ating concern sa bawat isa. Nagmamahalan tayo. Kung kayo mga teenager, huwag kayong dun lang sa inyong ka-teenager kayo tumitingin, kaya maraming hindi umatin sa atin dahil kayo-kayo lang. Separated sila. Marami sa atin dito mga teenager, hanggang ngayon, hindi nyo pa ka-vibes. Why? Hindi kayo kumikilos, hindi kinikilos yung pag-ibig. Ang sabi ni Jesus Christ, a new commandment I command to you, love one another as I loved you.
So that people may see that you are my true disciples. Huwag kayo lang, barkada-barkadahan. No. I-approach natin ang ating iba. Ilapat natin ang ating pananampalataya. Idagdag natin ang pagmamahal. Kailangan natin ito. So ang kita natin, tinan niyo yung flow po ng ating paglago. Sa verse 5, mula sa pananampalataya natin is kabutihan. Mula sa ating kabutihan ay kaalaman. Mula sa ating kaalaman ay pagpipigil. Mula sa ating pagpipigil ay pagtitiis. At sa ating pagtitiis, nakikitang pagiging makadiyos. At dahil tayo po'y makadiyos, pagmamahal sa ating kapatid. Pagmamahal sa ating kapatid. Marami po tayo ritong hindi makatayo dahil nahihiya. Kahit yung matatanda ng miyembro, hindi pa rin talaga makaharap sa atin dahil hindi natin pinapansin. Hindi natin pinairal yung utos ni Kristo. A new commandment I give you, love one another. Maring hindi mo gusto yung tao. You can approach them dahil meron kang usapin sa kanya. Kailangan natin dito ang pagpipigil ng sarili. That is love. Kailangan natin ng pagtitiis, hindi ka man pinansin din sa unang pagkakataon dahil hindi mo siya unang pinansin din ng unang pagkakataon nang siya mapunta rito. So kailangan natin ng pagtitiis. At tayo, nagagawa natin ito kung tayo po nagpapasakop sa ating powerful teacher, which is Christ Jesus. Yung ating pong faith nakadugtong, foundation is Christ. Yung ating faith na nakadugtong ay si Christ pa rin. Buhay ni Christ ay nasa atin. Kaya dapat umiral, makita ito. As I have loved you. So pwede ba mga kapatid? Pansinin man natin yung ibang kabataan dyan. Miyembro na pero hindi natin kinakausap. Kailan lang? Pagka family day lang. Gawin natin. Saan man natin makikita, lalo na sa iglesia, dapat kumikilos ang lahat ng organism. Tayo po ay composed of organism. Kumikilos yan. Hindi nabubuo ang iglesia kung hindi tayo kumikilos. Hindi nagfa-function ng iglesia as yung design ng ating Panginoon. Kundi ang nangyari sa atin, yung design ng mundo, design ng ibang church, ang ating naranasan. Dahil hindi natin pinapansin yung mga kapatid natin dyan. Hindi natin sinasama sa fellowship. Hindi natin pinupunta pagkakainan. Kayo-kayo na rin. Tignan mo si Sini, sige, abot diri, mga adyo pag-uusudan. Binisaya ko talaga pa hindi nyo maintindihan. So, kailangan natin mga kapatid, application ng ating faith. Then, thirdly, yung kamalayan, yung tayo ay mulat. Ano bang nangyari ng ating pananampalataya dito? Again, verse 6. Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis, pagiging makadiyos. Hindi natin magagawa yun kung di tayo bukas ang malay. Kung sarado puso natin, sarado isip natin, hindi natin magagawa ang pagpipigil, pagtitiis, at pagiging makadiyos. Nagiging makatao lang tayo. Tulad ng unbeliever sa labas, hindi ka papansinin. Pero hindi naman sa tinataas ko yung misis ko, every morning, maaga siya. Lahat ng makasalubong niya, good morning po! Hi po! Sabi ko, sino ba yung kausap mo? Hindi ko alam. Basta, kaya tuwing umaga, pag nakasalubong, una pa sila, hi! Sila pang unang bumabati sa misis ko dahil siya nag-initiate ng concern, ng love. Gawin natin. Hayaan nating marami din magmahal sa atin dahil sa dami ng minamahal din natin. Ang pag-ibig ng Diyos, turo sa atin, hindi po basta damdamin, kundi yung ating pagkatao bilang isang bagong likha ng Panginoon. Dapat may kamalayan tayo sa ating kapaligiran. Then lastly, mga kapatid, sa kabutihan ay ang paglago sa pagmamahal sa kapatid. Now, inuna yung kaalaman, pagpipigil sa sarili,
pagtitiis, makadiyos, bago po inilapat yung pagmamahal sa kapwa. Kasi yung barrier sa atin para natin ma-approach ang ating kapwa, believer or non-believer, especially for the believers, hanggat hindi tayo patay doon sa ating self-control and patience. Na kahit ano ang kanilang buhay, anong kanilang ugali, anong kanilang tinapos, ano ang kanilang kalagayan, sila ba squatter o nasa malaking bahay, the same approach, dahil the same love ang binigay sa atin ng Panginoon, then magagawa natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Ulitin ko, ang pagmamahal po hindi damdamin. Hindi po damdamin. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nababatay sa damdamin niya sa tao. Kasi kung nababatay sa damdamin, that is conditional love. Kung wala, hindi niya ako pinapansin, hindi ko siya pansinin. Kung ganun ang Panginoon, hindi siya sumampalataya sa akin, impyerno ka. Hindi. Sabi sa Romans 5:8, kanyang pinatunayan ang kanyang pag-ibig habang tayo po'y kriminal sa kasalanan. Habang tayo'y talagang lumalaban sa Diyos, but Christ died for us. Yun yung kanyang pag-ibig. At sabi ni Kristo, love one another as I have loved you. Kaya ito po, mapagtagumpayan natin yung barriers na ito sa loob ng church. Palay ko lahat siguro, hindi naman siguro babagsak sa pagiging mga chismosa, kundi aapaw po pagmamahalan dito sa iglesia. Dahil lahat po, wala pong tinatangi. Lahat po, talaga nang ginagampanan nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. So dito, makikita natin, lumalago tayo sa pananampalataya. Maiiwasan natin ang kabulukan ng sanlibutan na ating nakikita araw-araw. Mga hypocrites, mga deceiver. Makita ninyo sa mga artista, pero wag ka, siraan din pala sila. Hindi tayo mga artista. We are children of God. Redeemed by the blood of Jesus Christ. Kaya dapat sumuko na tayo sa ating mga kahinaang yun. Huwag tayo madala sa hubog ng sanlibutan. Do not be conformed to the pattern of this world, but change your mind. By changing your mind. At dito natin makikita ang kalooban at ganap na kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano po, sa totoo lang, lagi dinidescribe sa atin ng Panginoon, you are the light of the world. You are the salt of the world. Pero kung titignan natin, kung paano nakikita natin ang bituin, it shines. Ang totoong Kristiyano na puno ng pagmamahal, even to their enemies, lagi nagliliwanag yan, araw man o gabi, bagyo man o mainit. Kahit anong init ng araw, that star still shines. Right? Ang Kristiyano rin, anuman ang kalagayan sa ating kapaligiran, bumagyo man, gera man, nananatili pa rin tayong nagliliwanag. At Kristiyano. Ganun po yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Lumalago pa rin tayo everyday sa buhay natin. So sa ating pagtatapos, ulitin ko, ang ating pong pagmamahal sa kapatid ay hindi damdamin, but a will. Will, kalooban. Pangit man siya, masama ang ugali niya, still love him. Still love her. Ito yung will, tulad ni Jesus Christ. Iniibig tayo ni Kristo by His will. Hindi naghahanap ng kapalit, hindi naghahanap ng magandang banda o side ng kanyang buhay. Ito'y pananampalatayang lumalago sa kaalaman. Yun po yung pananampalatayang lumalago sa kaalaman. Dahil nagsashine pa rin tayo, nagtutwinkle pa rin tayo, anuman ang situation ng buhay. Pagmamahal na nasubukan sa larangan ng kabutihan, kaalaman at pagpipigil, papasok talaga sa makadiyos at pagmamahal sa kapwa mananampalataya. Kaya nga, may ibig natin ang ating kapwa, hindi dahil sa ating damdamin, kundi dahil batay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Hindi niya tayo itinangi. Hindi tayo minahal kasi mas mabait ako kaysa iba. No, ako'y naamin ko, ako isang bulok na tao sa lipunan. Pero sa kanyang pag-ibig, unconditional love, binago niya ako. Sinama niya ako sa inyo.
ng mga binago rin niya, ginawang mga anak ng Diyos. Kaya ang pag-ibig natin, dinescribe ni Paul yung pag-ibig taglay natin, dinescribe ni Paul sa 1 Corinthians 13 verse 3, verse 4 hanggang 8. Now, gusto kong basahin as we close. Ganito po ang sabi sa 1 Corinthians 13, 4 to 8. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Subalit, ang maging mga propesiya ay matatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay lilipas. Ngunit, ang pag-ibig ay walang katapusan. Brethren, let us love one another as Christ has loved us. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyong pong mga salita na nagliliwanag sa amin, nagtuturo sa amin ng tamang daan, nag-iiwas sa amin na kami po'y makatapak sa kanan o sa kaliwa na labag sa iyong kalooban, kundi sa kaunting liwanag sa aming daan, sapat para kami dalhin doon sa source of light na si Jesucristo sa aming buhay. Nawa magligtas kayo ng mga nasa kadiliman pa ngayon, sa kaunting liwanag na kanilang naunawaan ngayon, na ang buhay ay hindi mababago maliban kay Kristo lamang. Na siya ay tanggapin nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.